Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng kahariang Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang gubat ay pinamumugar ng mababangis na hayop na kalulunos ng huni ng mga ibon, naglalaki ang mga puno ng kahoy na may masangsang na amoy. Ang binatang nakagapos sa higera ay si Florante na maihahabing kay Adonis. Anak siya ng mag-asawang Duque Brescio at Prinsesa Floresca na kapong taga-Albania. Si Adolfo na sukaban ang pumatay sa kanyang amang hari. Si Laura naman na kanyang kasintahan ay inagaw din niya kay Florante at pinapatay pa nito ang ama nitong si Haring Lince. Diyos ko, bigyan ninyo ako ng katarungan. Ang kasamaang nangyayari sa Albania, wala nang nakikita ng kabutihan dahil ang lahat ng kabutihan ay may parusa ng kamatayan. Naglipanan ang karahasan, kalupitan at pagsasamantala sa kapwa. Kaya't wala nang magawa ang mga tao. Kagagawa nito ni Conde Adolfo. Dahil sa paghahangad ng kapangyarihan ng Albania, ano't naging malupit sa atin ang kapalaran. Nasaan ang katarungan? Hindi isa't wala man lamang sa akin dumamay. Florante, ang bawat sandaling hindi ikay kapiling ay katumbas ng maraming taon sa akin. Kang mag-alala, giliw kong Laura, ang pag-ibig ko sa iyo ay walang maliw. Florante, itong mga bulaklak para mapasaya kita. Maraming salamat. Inahalin tulad kita sa kagandahan ng mga bulaklak na ito. Florante, itong iyong espada para sa pakikipagdigma mo. Maraming salamat, mahal kong Laura. Hindi ako mapapahamak sa nakikidigma ko. Rida, bakit mo ako pinagpalit sa aking ama? Sa dami-daming pwede mong magawa sa'yo, bakit sa sarili ko pong amang iginagalang? Tapos na ang ating pagmamahalan. Tulang! 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 Ikay isang Moro? Sino ka? Hindi ako makapaniwala isang Moro ang magkakaligtas sa akin. Oo, isa akong Moro. Ngunit may puso't na damdamin din ako. Huwag kang matakot, alagaan mo na kita. Nakikita ko sa iyong kasuotan ay kay Albania. At ako naman ay isang Persiano. Kahit na iyong bayan ay kalaban ng aming bayan, tinuturi pa rin kitang katoto. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Kung hindi mo ako nailigtas, malamang nasa kaya na ako ng mga gutom na leyon. Walang ano man sino po mga tutulungan sa inyo.
Salamat. Isa kang mabuting kaibigan. Paano kita mapapasalamatan? Walang anuman kaibigan. Ikwento mo naman sa akin kung bakit ka nagkaganito. Isasalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa aking kamusmusan. Ako si Florante, taga-Albania. Anak ako ni na Doque Berceo at Prinsesa Floresca. Ang aking ina ay anak ng kahariang Crotona at ang aking ama ay tagapayo sa kahariang Albania. Na si Haring Linceo ang ama ng aking kasintahan na si Laura, bantok ng aking ama sa karunungan. At isinalisay niya na ang kanyang Umusmos pa lamang si Florante ay kwento ng kanyang ina na siya ay muntika ng madagit ng buwatre. Buti na lamang ay nandyan ang kanyang pinsan na si Minalip. Ako po bahala sa betre na yan. Mag-ingat ka, Minali po. Ang aking anak, mabuti na sa buti ka ang kalagayan, anak. Salamat na lamang na dito kami nandito, kundi napahamak ng aking anak. Tara, dali natin siya sa kanyang anak. Sa paglipas ng panahon sa Florante nasa wastong gulang na. Upang tumuklas ng kanyang karunungan, napagtanto ng kanyang ama na si Doque Berceo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Florante, anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas para makasa ang iyong kakayanan. Hindi maaari mag-aral si Florante sa Atenas. Ayoko siya mawalay sa aking piling. Paano po ang aking ina? Yan ang dahilan kung bakit kaya natin isin ang lahat. Ang kapangyarihan ng lupa ay dapat natin pagsawalang kabuluhan. 11 bulang si Florante nang pumasok sa Atenas. Si Antenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Sidano. Huwaran si Adolfo sa kabaitan sa klase, ngunit sila ay hindi naging manapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon ay natuto si Florante ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Ang ating paralan ay magkakaroon ng pagkasadula hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Florante, papilit ko. Ito, ano man ni Reyna Yocasta. Patuloy ka na ng paghahanda, lahat ay masaya maliban kay Adolfo. Bukas, magiging ganap ng aking paghiganti. Bukas. Ako ang dapat na si Eteocles, ngunit napili si Florante. Hindi ba nakikita ni Maestro Antenor na ako ang mas mahusay sa aming dalawa? Nalalapit na ang araw mo, Florante, sapagkat ikaw ang umagaw ng kapurian ko. At nang dumating na ang pagtatangal ng dula, pinakilala na ang pangunahing tahuan ng kasaysayan na si Florante. Magsisimula na ang dula kaya ang lahat ay pumwesto na. Mabuhay si Florante! Mabuhay! Papakabusog ka sa puri mo, Florante, at katapusan mo na. At sa kalagitnaan ng kanilang pagtatangal, Magpakatatag ka na at katapusan mo na! Ikaw na umagaw ng kapurian ko ay dapat kang mamatay. Mamatay ka! Bitawan mo yan! Anong nangyayari dito? Bakit Adolfo? Ano't tinangka mong patayin ang iyong kababayan? Sa kambaliw, Adolfo! Kailangan mawala sa pagkat siya ang kumuha ng karangalan ko! Sakang sukap! Sakim! Patayin si Adolfo! Patayin siya! Patayin si Adolfo! 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 Patayin si Adolfo!
ating pagtatagpo. Titalakin ko ang ating tagumpay, Florante. Titalakin ko! Paano kaya kita magagantan ni Nando? Hindi dahil sa'yo ay isa na akong malamig na bangko. Waksin mo sa inisip ang bagay na yan. Dapat tayo magpasalamat sa natin ng isa. Lahat tayo may utang lamang sa Diyos. Ako'y kasangkapan lamang niya upang iligtas ka sa kapamakan. Florante, para ko nang nakikitang malapit na ang araw ng iyong pag-uwi. Okay. Sa palagay ko, hindi ako makakauwi na hindi ka kasama. Kung sumama naman kaya ako, ipagkapuri mo naman kaya ako sa iyong mga kaibigan. Sampu ng ama mong Duque. Aga, syempre. Ipapakilala kita. Pamanhin po sa ating abala. May sulat na ipinapadala si Duque Brescio ng Albania para kay Florante. Narito ang bihon. Florante, nalulungkot ako na ibalita sa iyo ang iyong mahal na ina, Prinsesa Floresca ay pumanaw na. Alam kong malaking kawalan ito para sa iyo. Andito ako upang suportahan ka sa pagdadalamhati na ito. Ang alala niya ang mananatili sa ating mga puso. Magtiis ka, anak. Sumainyo, Duque Brescio. Wala na ang aking ina! O mabaging langit! Nakikiramay ako sa kalungkutan mo, Florante. Nakatingin sa malayo si Florante na wari ay natatanaw ang araw ng kanyang ina. Inay, bakit po ako iniwan? Di ba't sabi ko sa'yo ako'y babalik upang handugan ka ng aking tagumpay? Huwag masyadong malunggay, Florante. Hindi makakatulong sa katawan mo ang kalungkutan. Salamat sa pag-aalala, Minando. Isa kang akilang kaibigan. Nakaraan pa ng 2 buwan, dumating ang ikalawang ina ni Duque Brescio. Pinauwi na ako. Diba sasama ka sa akin, Minando? Ang pasilamang ng aking amay ang dapat natin. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating sa Albania. Duque, narito na po ang iyong anak na si Florante. Anak kong Florante, tayo ay sinubok ng panahon. Marahil na nga ako. Duque, narito na po ang iyong sulat. Mahal kong Florante, kayo po ay pinapatawag sa Albania sapagkat sila ay natatalo na. Ama, kailangan na yata ako ng Albania dahil sila ay natatalo na. Ikaw, anak, ano sa tingin mo ang tamang desisyon? Opo, aking ama. Porsigido na po ako pumunta ng Albania. Ikaw, anak, kung ano ang sa tingin mong tama. Hindi nag-aksaya ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Harang Lenseyo at na magkaharap sila ay Sino ang binatang kasama mo? Mukhang siya ang bunying guerrero na aking pinangarap na nasabi sa'yo na paligid ng sentro ko't Reyna. Ito ang abugtong kong anak. Galing siya sa Atenas, kakarating na lang. Siya ang susunod sa aking yapak. Haring Paul, ako na ngayon ay nasa iyong botos. Mabuting pagdating mula ngayon ikaw ng aking alalay na general na ako, Florante. sa kagustuhan na rin ng hari, ang magandang si Laura ay nakaumpok nila sa pag-uusap na iyon. Kakaibang damdamin ang nadarama ni Florante. Halos litong-lito at dituwid magsalita si Florante. At laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura. At bilingid sa kanya ay gayon din ang nararamdaman ni Laura. At nagsimula na nga ang laban.
Pagkatapos ng laban, may biglang tumawag kay Florante na tinatalo na ang Crotona, kaya ipinapabalik siya dito. At agad ring bumalik si Florante sa Crotona para ipaglaban ang Crotona. Habang nakikipaglaban si Florante sa Crotona, may biglang nagpadala sa kanya ng sulat na sinasabing ipinapabalik siya sa Albania ng mag-isa lamang at walang kawal, at agad din niya naman sinunod ito. Pagkarating niya sa Albania, may biglang sumugod sa kanya ng mga kawal, at kawal pala yon ni Adolfo. Nakita niya rin na muntik ng pugutan ng ulo si Laura, at pagbalik niya doon, wala na ang kanyang ama. Dahil pinugutan na pala ito ng ulo ni Adolfo. Samantala, marami din siyang nailigtas na mga tao mula sa kakayahan ni Adolfo. Simula nang namatay si Adolfo, natigil na ang lahat ng kasamaan na nangyayari sa mundo at naging masigla na ulit ang kanilang bayan, at nalaman din ni Florida at Aladdin ang kanilang totoong pagmamahalan. Florante at Laura, handa na ba kayong maging mag-asawa sa gibat at ginawa? Oo, Padre. Aladdin, handa na ba kayong maging mag-asawa sa gibat at ginawa? Oo, Padre.